Usapan ang mga programa na isinusulong para sa mga senior citizen. Ngayong taon, makakasama po natin si Representative Milagros Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Magandang tanghali po, naimbag nga aldaw, ma'am. Naimbag nga aldaw niya. At thank you so much for coming to the show po. Thank you too for giving me the opportunity to whatever Yes, subject mainit po matter we ngayon. have. Mainit po ngayon ang usapin sa mga senior citizens, no? Yes. Lalo na pagdating sa mga discount. Pero unahin po muna natin ito, no? Yung itinaas na pensyon from 500 to 1,000 pesos para po sa mga indigent na senior citizen. Is this something na matagal na po bang kailangan ng ating mga indigent senior citizen? Well, yes, kasi yung 500 ano naman ang mabibili, di ba? So, okay lang naman na nabigyan ng increase na 1,000. Pero sana po madagdagan kasi marami pa pong waiting list na indigents din na kailangan din ang pension. But better still, universal na sana. Lahat na ng seniors Lahat na po, makakatanggap. whether indigent or hindi. Yes. Okay. So, kaugnay ng mga benepisyo naman po para sa senior citizens, may mga, dito na po tayo sa nababalita ang mga reklamo kaugnay sa mga business establishment na hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa ating mga seniors. Kayo po ba ay may personal experience sa ganyan? Yes, meron. Oo, meron. Ano pong nangyari? Yung sa You don't have to isang mention. drugstore, Yes. isang drugstore, bumili ako ng medical equipment, yung nebulizer. Eh sabi nila wala daw discount. Eh sabi ko meron. Sabi ko mga medical equipments, lahat meron kako. Eh pinilit nila tapos hinahanapan pa ako ng booklet ng ano. So sabi ko okay na lang kako. Ganun po ha. At kayo na po ang representative ng mga senior citizens natin. How much more ordinary citizens, ma'am? That's right. Nagpakilala po ba kayo? Well, hindi na lang para kasi ayoko na Makipagtalo minsan. Pero sinabi ko sa kanila na tandaan ninyo, sabi ko, dapat irespeto ninyo yung benepisyo ng senior citizen na 20% discount plus 12% VAT exemption. Sabi ko, yun ang tandaan nyo ha, kasi baka mamaya may imbestigahan kayo. Yes, kasi bawal po sa batas yan. Yes, Nasa true. batas po yan. So hindi aware itong ating mga establishmento. Para po sa ating mga nakikinig po ngayon, lalo na for example, let's start with drugstores. Kasi po talagang bumibili dyan ang ating mga seniors sa kanilang mga gamot, maintenance, and even the equipment. Yes, oo. May talagang maraming reklamo sa mga drugstore na hindi nila binibigyan ng deskwento o kung bigyan man hindi yung kumpleto. So, ang sinasabi ko, at saka kung ano-anong hinahanap, mga prescription, mga booklet, mga ano. So, ang sinasabi ko sa mga senior citizens ay kung monthly or weekly kayo bumibili ng parehong gamot, pumunta na lang kayo sa drugstore na malapit sa inyo at magpa-register na kayo na itong binibili namin weekly, itong binibili namin monthly. Nang sa ganon, huwag na silang hanapan ng prescription, huwag na silang hanapan ng mga booklet kung suki na sila doon. Ayun, It para will be more mapadali. beneficial for them at saka mas mapamadali. Opo. Ngayon, meron po tayong tanong dito mula kay Jeffrey Hernaez ng ABS-CBN News. Yes. Ang kanyang tanong kung satisfied po ba kayo sa mga nakukuhang benefits ng senior citizen sa senior ID at ano po ang warning o paalala sa mga hindi nagbibigay ng senior citizen discount? Nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez sa talagang pagpaimbestiga niya dito sa issue na ito at naging aware ang mga establishment na talagang dapat i-honor nila dahil batas ito. Baka hindi nila alam batas ito na kailangang ipatupad. It is 12% VAT exemption because we are exempted from VAT and 20% discount. So ngayon 32%. 32%. Pero ang computation kasi ay alisin mo na yung 12% VAT exemption tapos the total doon lang aanin yung 20% senior citizens discount. So more or less we get only about 30%. Yes, yes. Nawawalan kami ng more than 2%. Opo. Oo. So
That's all right with you. Well, yun nga din sinasabi ko, bakit 32% yung discount namin? Bakit hindi pa i-flat 32% para mas madali pa magkwenta, di ba? Minsan hinahanap For po senior yun sa ano, citizen. paano nangyari to, no? Parang kailangan mag-compute ka pa. Yes, mag-compute ka pa na 12%, ganun-ganon. Eh, syempre, ang mga senior citizen, hindi naman lahat, ano, di ba? Yes. So, dapat 32% na para alam na nila agad na 32% Para ang malinaw bawas. at Para malinaw. Mas madali, 2% na Mas lang naman, madali. parang wala na Oo nga. siguro po yun, no? Sa Yes, ating mga wala na business yun. Oo. establishments. Now, we talked about the drugstores. Isa pa po sa mga mainit rin ngayon, yung mga restaurant, mga establishments po, Yes. na hindi Actually, nagbibigay or kulang-kulang yung binibigay kulang nila. yung binibigay. So actually, nagkaroon nga ng investigation ng Ways and Means na I'm one of the members, no? Napag-usapan namin yan at maraming mga establishments, may-ari ng hotels, may-ari ng restaurants, may-ari ng coffee shops, nandoon talaga. At least nalaman nila na talagang aware sila. And I think next Tuesday, magkakaroon kami uli ng hearing, baka mag-ano na kami ng penalty talaga. Oh, yeah. Opo. Kasi nakita naman nila na seryoso po ang ating Yes. mga mambabatas tungkol dito. Hindi At po saka ito batas, biro. ito, batas. Yeah, hindi siya Oo. pinagtatawanan or you Yes. just smile That's right. about it and look cute about it. No, but it's not like that. It's something Yes. that you deserve and it's That's your right. right. So, I want to ask about the hotel. Sabi niyo po, meron po kayong may 20% discount sa hotels ang ating mga seniors? Yes, meron. Dapat all services, all hotels, all restaurants, lahat, all establishments, dapat meron kaming discount. Let's say family room at kasama nung senior yung kanyang mga, let's say, anak or mga apo. Paano po yun Well, i-apply? yung senior citizen ang magre-register. Siya ang kukuha ng oo. family room Yes, ngayon and the 20% should apply. Yes, and the 12% VAT. Plus the 12%. So even services like spa, for example, Yes. kasama po yan. Yes, even massage, Yes. beauty parlor. So kung kulay sila ng buhok, may 20%. Yes. Nagpagupit ng buhok, Yes, kasama po yan. all services. All services, Yes. just to be clear. And What- also Yeah. concerts. Even concerts. Yes. Talaga ha? Wow, how about yung sa mga flights and travel? Domestic. Domestic, may Yes. 20%. And VAT exemption. And VAT exemption. Ngayon, para lang po mas malinaw sa ating mga kababayan, let's say kumain sila sa isang restaurant at grupo po sila. Yes. Ano po ba yung patakaran doon? Let's say sila po ay nag-order para sa kanilang lahat. Kung ilan yung senior citizen, let's say 5 sila, no? 3 ang senior citizen, 2 yung hindi. Yung bill, let's say 5,000, i-divided by 5. Ngayon, yung 3,000 lang ang covered ng discount. Oo. So you divide it para, kasi lahat sila nagsalo-salo Yes. doon sa order na yon. Order. Or minsan po meron din kami, for example, na-experience ko rin na nag-order, nakita ko naman na nag-order yung mga kasama ko pong senior ng appetizer and of course their main dish. Pagdating po nung bill, ang may discount yung appetizer lang. Ay, hindi. Sabi po nung senior, hindi lang naman appetizer ang kinain namin. Yes. Lahat, dapat, kung ano yung nakain nila, at senior citizens, lahat sila, 100% yung discount. At ang minsan pinipili po yung pinakamura doon sa in-order mo. Kung meron kang hindi kasama na senior citizen, yun ang usually practice nila. Pero in fairness naman, may mga ibang restaurants naman na pinipili naman nila yung mas mahal. Yung mas mahal. Okay. Ngayong taon po, Ma'am, punta naman po tayo sa inyong mga priority bills na Yes. isinusulong. Ano po ang mostly ang mga concerns na natatanggap po natin mula po sa ating mga seniors? Yes. Marami kasing reklamo dyan sa SOCPEN ngayon, sa social pension ngayon, dahil maski na hirap, pinakamahirap na senior citizen, kung hindi mo kung hindi mo kasama yung gumagawa ng listahan and usually mga barangay captains ang gumagawa ng listahan, hindi na sila na-i-include
na mag-pension. So yun ang madalas na reklamo na ano. So naisipan ko na ilaban yung universal social pension. Para ito wala nang lista-lista, wala nang pila-pila, ano na lang, lahat na lang ng senior citizens, age 60 and above, mayaman man, mahirap man, may pension man, wala, makakatanggap ng pension buwanan, no? Kasi sabi naman ng mga nagpe-pension ng GSIS, SSS, bakit pinaghirapan naman daw nila 'yon? Bakit naman sila madi-discriminate dito sa social pension, which is true naman, di ba? So, yun na lang ang pinaglalaban ko ngayon, and I hope nag-usap naman kami ni Speaker Martin Romualdez at meron naman ng pondo na nakita ang APRO. So, I hope naman ma-push through na ito. Kasi ito talaga ang clamor ng lahat ng senior citizens. Pwede po mang malaman, ma'am, magkano yung pondo na kakailanganin para dito at kung ilan yung mga seniors na magbe-benefit kung gagawin nating universal social pension. Di naman din ganun kadami po eh. Yes, oo. Mga almost more than 11 million. More than 11 million. And right now, it's how many? Ayun nga. Ngayon, 4 million lang 4 yung million. indigents. Yes. And marami pang waiting na indigents din. Okay. Yun. So, sabi ko nga, kaysa naman mag-increase sa kokonti, lahatan na lang. Ilahat nyo na lang. Total, konti na lang naman ang idadagdag na pondo kung pangkalahatan. Mga magkano po kaya, ma'am? Mga 60 million. Billion. 60 billion ang idadagdag Yes. para kung lahat-lahat na po, Lahat regardless of indigent or hindi. Okay. Right now, mga 40 na. Kung i-increase ng 1,000 yung isa, Yes. 49 billion ang kailangan. So, konti na lang naman. Okay. So sana nga po mahanapan para Yes, naman sumaya oo. ang ating mga Ang mga senior seniors citizens. po, no, kesa sa kung saan-saang bagay mapunta pa yan. That's Opo. right. Oo. So hingi na rin po kami ng update sa panukalang pagbibigay naman po ng cash gifts sa mga seniors na may edad 80 at 90 years old. Yes. Ano po ang latest tungkol dito? Approved na sa Kongreso, approved na rin sa Senado, approved na rin sa BICAM na kay Pangulo na lang napipirmahan. Na pag 80, 85, 90, 95, makatanggap ang senior citizens ng 10,000. Okay. Yes. So, nagsiskip siya ng every 5 years. years. So, kung 82 ka, hindi ka Antayin kasama mong doon. 85. Kailangan matapat ka talaga Yes. doon sa 80, 85, Yes. 90, and 95. And of course, pag 100, magkano na nga po ba? 100,000. 100,000. Yes. At sabi nga nila, and every year after that, may gusto pa silang idagdag po eh. Ay, palagay ko medyo mahirap na. Mahirap na yun. Mas maganda na lang doon sa mga mas bata kasi at least sila, mas Yes. marami pong makikinabang. Yes, oo. Pwede pa siguro na kung 101, dadagdagan naman ng mas konti lang, di ba? Yes. Magbibigay na 100. Kasi Kasi bibihira naman. bibihira lang naman po yung 100, Yes, 102. oo. Opo. Okay, ano po ang iba pang maitutulong po kaya nitong expanding the coverage of the Centenarians Act sa ating mga seniors? Well, malaki naman kasi nga, siyempre, ang sabi nila, mahirap nang abutin yung 100. So, bakit naman hindi na lang mabigyan yung mga ganitong edad? Gusto nga nila 70. Eh, sabi ko, masyadong marami na yata ang 70, baka mahirap. So, umpisa na lang natin sa 80. So, yun ngayon, at least, they're looking forward to receive something when they reach the age of 80, Yes. 85, 90, 95. Kaysa antayin nilang mag-100 sila, which is bibihira na, ang makarating na makatanggap pa. So, okay naman na. At least, maski 10,000 lang, meron Yes. sila inaantay. Oo, para naman mapasaya po natin at Yes. mapahaba pa ang buhay ng ating Oo. mga seniors. Marami rin naman po sa kanila are still active. Meron pa nga 80 plus na doktor pa rin. Oh, may 90 pa. Yung Nang 99-year-old oldest living weaver Yes. po natin ay Yes, nagwi-weave oo. pa rin. Nagwi-weave diba? pa Si rin. Nana Magdalena. Oo. So marami pa pong pwede silang makontribute sa ating bansa. Yes. So ito naman po sa paglulunsad ng National Commission of Senior Citizens na 5-year action plan para po sa mga seniors nung nakaraang taon. Kumusta po ito?
At ano po ang bahagi ninyo dito sa implementasyon ng programang ito? Oo. Tinutulungan ko itong kwan. Actually, nung 17 Congress, kami ang nag-propose nito. At salamat naman at nagkaroon na kami ng sariling komisyon para maalagaan ng mabuti ang mga senior citizens. No? Ito, hindi pa talagang functional naman kasi talaga namang wala silang sufficient budget. At saka most of the programs and nasa social DSWD pa. Oo. Ngayon, I think this February, ita-transfer na sa NCSC yung mga programs and projects pero I don't know, yung SOCPEN, yung social pension, hindi pa yata. Itong mga programs and lang ang ita-transfer kasi medyo talagang kulang sila sa budget. So nitong nakaraang budget hearing, talaga namang ipinaglaban ko at saka mga kasama ko yung mga colleagues ko na mabigyan talaga ng sufficient na para maka-function mabuti ang aming komisyon. Kasi yun talaga ang gusto ng mga senior citizen na magkaroon kami ng sariling komisyon para maalagaan sila na mabuti. So ang suggestion ko lang kasi ang ng DBM nag-cluster yung 17 regions into 8 clusters. Sabi ko, imposible maka-implement sila ng social pension. Sabi ko, ang DSWD nga, kompleto sila up to municipal. Medyo nahihirapan pa silang yung SOCPEN. What more kung 8 clusters lang? So, ang hinihingi ko lang naman yung region, 17 regions, magkaroon ng office ang NCSC nang sa ganon, at least we could start from there para ma-implement lahat ang mga dapat i-implement. So, yun ang parang okay naman na si Secretary Pangandaman ng DBM na gawing 17 regions. All right. So, bilang panghuli na lang po, ano na lamang po ang inyong mga mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nanonood natin na mga senior citizens at bigyan na rin po natin sila ng advice kung saan sila po pwedeng tumawag pag meron po silang concerns. Yes. Kung may mga concerns, nandiyan po ang ating commission, National Commission on Senior Citizens, na pagdudulugan ninyo ang mga problema. At unang-una po, kasi sa mga barangays, mga towns, cities, meron namang OSCA. Yung that takes care of the senior citizens affairs. Doon po ninyo sasabihin yung mga problema nyo, yung mga complaint nyo para ma-actionan agad. Ngayon, kung masyadong malaki po yung problema, pwede naman sa ating komisyon. At kung naman po, nandyan lang po ako, nandyan lang po ang opisina ko, bukas po ang opisina ko sa Congress para pumunta po kayo kung ano man po ang reklamo, ano man po ang problema ninyo. All right. And on a lighter note, ma'am, ano po bang sikreto nyo? At mukha pa rin po, very beautiful pa rin, and mukha po kayong bata. Be prayerful and be busy. Be busy. Don't stop. Don't stop. Working yes. or as long as you can do it. Kung kaya mo pa rin naman magtrabaho ka. Kung kaya mo naman basta busy ka. Yes, yung iba po nag-exercise, yes. Zumba. Oo, exercise and yung busy din ang mind utak, mo. yes. Kasi kung hindi baka maulyanin ka. Alright. Very good advice. Maraming salamat po, Thank you, Nina, for giving me this opportunity and PTV4. Thank you, Agyamanak. Joske Agnina. Agyamanak. Representative Milagros Magsaysay. Maraming salamat po. Thank you very much.